sa katulad na paraan kung paanong ginawa mo ang altar nito. Gagawan kita ng altar sa sanlibutan, at kung paanong nag-aalay ka ng tinapay at alak, ay ihahandog ko rin ang alay ng aking katawan at dugo, at gagawin ko ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lugar na ito na iyong kinatatayuan, at kung saan nakalibing ang katawan ni Adan, ay gagawin kong banal na lugar. Lahat ng nilalang sa lupa ay pagpapalain dito, at dito ko ipagkakaloob ang kapatawaran sa lahat ng dumarating. Pagkatapos ang salita ng alahaya, pinagpala si Melquisedec at pinangalanan siyang Kahan. At pagkatapos ay umakyat siya mula sa kanya patungo sa langit na may kaluwalhatian at kagalakan, kasama ng kanyang mga anghel. Pagkatapos ay pinuri ni Melquisedec ang abayahawawan siya, at si Sem ay naghandog, at si Sem ay tumira sa kanya sa araw na iyon, upang magpahinga mula sa pagod ng paglalakbay. Ngunit nang sumapit ang araw, minabuti ni Sem na umalis na. Pagkatapos ay pinaspasan siya ni Melquisedec ng magandang paglalakbay, at binasbasan siya at sinabi sa kanya, ang abaya-awa alahaya na umay sa atin sa lugar na ito ay sumaiyo, at patnubayan ka nawa hanggang sa makarating ka sa iyong sariling lugar. Sinabi rin ni Melquisedec sa kanya, kapag sila'y nagtanong sa iyo tungkol sa akin, huwag mo silang ituro sa daan, nang sa gayoy hindi sila makarating sa akin. At kapag ang aking ama at ang aking ina ay nagtanong sa iyo tungkol sa akin, sabihin mo sa kanila, siya'y naglakbay bilang isang pilgrim, at hindi ko alam ang lugar ng kanyang paglalakbay. Upang kapag sinabi mo yun sa kaila, ang kanilang pag-asa sa akin ay maputol, at maramdaman nilang walang saysay ang mag-isip pa tungkol sa akin, upang hindi kanila pilitin at papuntahin sa akin. Umalis nga si Sem at bumalik sa kanyang mga kamag-anak, samantalang si Melquisedec ay nanatiling nakatayo sa harap ng bangkay ng ating amang si Adan.
naglilingkod sa abay yaawa at sumasamba sa kanya magpakailanman. At isang anghel ang tumira sa kanya na nagprotekta sa kanya, nagdala sa kanya ng pagkain hanggang sa panahon ni Abraham na patriarka. At ang kasuotan ni Melkisedek na ito ay yari sa mga balat na may pamigkis na katad sa kanyang baywang. At siya'y naglingkod sa alahaya na may maraming panalangin at pag-aayuno. Ngunit si Sem at ang kanyang mga kapatid ay nagparami ng husto sa lupa at nagkaanak ng mga lalaki at panayo at nagpatuloy sa ganitong paraan hanggang si Sem ay 70 taong gulang nang siya'y mamatay. Pagkatapos ay inembol sa mo nila siya at nagpatuloy sa pagluluksa para sa kanya ng 40 araw. Pagkatapos nito, si Arphaxad, anak ni Sem, ay nabuhay. Ang pokay kay taon at pagkatapos ay namatay. At inembol sa mo nila siya at ipinagluksa ng 40 araw. Pagkatapos niya ay si Kainan, anak ni Arphaxad at ama ni Melkisedek, na nabuhay ng 30 taon at pagkatapos ay namatay. Pagkatapos niya si Sele, anak ni Kainan, at kapatid ni Melkisedek, ay nabuhay ng 48 taon at pagkatapos